Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back. Panibagong senatorial preference survey po ang lumabas. Doon po sa mga nagtatanong bakit hindi sila nagsasurvey sa Visayas at Mindanao, ang pagkakaalam ko naman, itong mga survey na nilalabas ng SWS, Pulse Asia ay nationwide po. Although usually, ang sinasabi lang nila, ang respondents ay 1,000, 1,002 at hindi specified kung saan nila ginawa yung survey. Ito pong pinakabagong nilabas na survey ng Hypothesis Philippines ay nationwide po. Ibig sabihin, Luzon, Visayas, Mindanao, kumuha po sila ng certain number of respondents. Sabi po sa kanilang post, isinagawa ng Hypothesis Philippines ang isang non-commission survey mula February 1 to 15, 2025 upang alamin ang voter preferences para sa mga kandidato sa pagkasenador sa darating na eleksyon. Ang survey na ito ay nationwide at gumamit ng listahan ng 66 na pangalan mula sa revised ballot face template na inilabas ng Commission on Elections. So ayan, sinabi po nila, nationwide po itong survey na ito. At ang pinagpilian ay 66 na pangalan. Tinanong ang mga respondent, kung ang eleksyon ay gaganapin ngayon, sino po ang iboboto ninyo bilang senador ng Pilipinas? Sa senador po ay pwede kayong bumoto ng hanggang 12. Paki-shade o itiman po ang oval na katabi ng pangalan ng mga tao na pinaka-malamang ninyong iboboto. So yan po ang nakasulat doon sa balota. Tandaan po natin, ang tanong ay kung gaganapin ngayon ang eleksyon. So kung ano man at kung sino man yung mga pumasok na pangalan ngayon, pwede pa rin pong magbago yan, then ilang buwan pa naman bago ang May midterm elections. So ang pinakasagot nila ay ngayon. Kung ngayon gaganapin ang eleksyon. Ang mga botante ay pinayagang sagutin ang kanilang balota ng pribado bago ito ibigay sa interviewer. Ang listahan ng mga kandidato ay nakaayos ayon sa alpabeto at kasama ang kanilang mga palayaw, katulad ng ginagawa ng COMELEC sa araw ng eleksyon. Ang survey ay isinagawa sa pamamagitan ng face-to-face interviews ng 2,000 rehistradong botante, 18 years old pataas, mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, 500 respondents mula sa Metro Manila, 1,000 respondents mula sa Balance Luzon, mga lugar sa Luzon maliban sa Metro Manila. Okay, yung po pala ang Balance Luzon. Mga lugar sa Luzon outside of Metro Manila. 500 respondents mula sa Visayas and 500 respondents mula sa Mindanao. So ayan, maliwanag po Meron sa Luzon, meron sa Visayas, meron sa Mindanao. Ang face-to-face interviewing ang standard method na ginagamit ng Hypothesis Philippines sa kanilang mga survey. Ang margin of error ng survey ay plus 3.54% para sa national percentages. At nandito po ang lumabas sa resulta. Out of 66 na mga kandidato, kumuha sila ng top 30. So ayan, mas malawak po ito dahil 30 pangalan ang kasama sa top 30 nila. So doon sa mga nagtatanong, bakit hindi pumasok yung kanilang kandidato sa top 15 or top 12, baka naman dito sa top 30, ay makita nyo na ang kanilang mga pangalan. So mag-uumpisa po tayo sa pinakamababa, yung rank number 30, pataas po tayo sa top 12. Sa ranggong 28, 29, and 30, triple tie po dahil pare-pareho po sila ng percentage points. Nakuha po nila 14% at sila ay maglalabo-labo sa slot number 28, 29, and 30. At ang tatlong pangalan na yon, in no particular order, sina Philip Salvador, Vic Rodriguez, and Jimmy Bondoc. So alin sa kanila pwedeng mag-land ng 28, 29, and 30. Sa rank 27 naman, solo ito ni Ariel Kerubin with 16%. Going up at slot number 26, nag-iisa rin po, walang katay, si Apollo Kibuloy with 17%. Maglalabo-labo naman sa ranggong 20, 21, 22, 23, 24, and 25. 6 na pangalan. Labo-labo sila sa ranggong yan. Anyone can be number 20
hanggang number 25. Dahil pare-pareho po sila na nakuwang percentage points. At sila ay sina Bonifacio Bosita, Franz Castro, Heidi Mendoza, Angelo de Alban, Rodante Marcoleta, at si Luke Espirito na pare-parehong nakakuha ng 18%. Paano kaya yun? Kung ngayong ginanap ang eleksyon at anim-anim silang nag-tie, paano kaya nila i-break yung tie? Bato-bato pick o dadaanin sa question and answer? Anyway, pataas po tayo sa rank number 19. Solo po ito ni Gringo Onasan at maaaring magpalitan ng pwesto sa rank number 17 and 18 si Benhur Abalos at si Francis Tolentino na parehong nakakuha ng 23%. Nasa rank 16 naman, nag-iisa siya sa kanyang pwesto si Willie Revillame na nakakuha ng 25%. Apat naman ang nag-quadruple tie para sa ranggong 12, 13, 14, and 15. Nako, mahirap ito dahil 12, 13, 14, 15. Isa lang ang dapat makapasok sa Magic 12. So yung tatlo, bahala sila kung paano nila i-break yung tie. Pero ang apat na pangalan ay sina Amy Marcos, Bam Aquino, Bong Revilla, at si Camille Villar. So isa po sa kanila pwedeng mag-landing sa Magic 12. So balik rin naman po natin. Umpisahan natin sa number 1 down to number 12 para po makuha natin yung Magic 12 ng Hypothesis Philippines Survey. Papasok kaya ang manok ninyo sa top 12? At number 1, consistently, si Erwin Tulfo with 46%. Sumunod sa kanya at rank number 2, si Bongo with 42%. At number 3, 4, and 5. Ayan, pare-pareho na naman sila na nakakuha ng percentage points. So, alin sa kanilang tatlo, pwedeng mag-landing sa 3, 4, and 5. At yan ay sina Ping Lacson, Tito Soto, and Ben Tulfo. Well, not necessarily in that order kasi pare-pareho po sila ng percentage points. So, alin sa kanilang tatlo, pwede mag-number 3, mag-number 4, and mag-number 5. Solo naman, sa rank number 6, si Lito Lapid with 37%. Ganun din si Manny Pacquiao with 34% para sa mag-landing sa rank number 7. Pwede naman magpalitan ng pwesto para sa ranggong 8 and 9 si Pia Cayetano at si Bato de la Rosa na parehong nakakuha ng 31%. At rank number 10, Abby Binay with 30%. Solo naman ni Kiko Pangilinan ang rank number 11 with 28%. At yun na nga, yung sa ikalabing-dalawang pwesto, maglalabo-labo si Amy Marcos, si Bam Aquino, si Bong Revilla, at si Camille Villar. Dito sa apat na to, sino ang gusto nyong pumasok sa top 12? So, ayan po ang 12. Ang Magic 12 ayon sa senatorial preference ng Hypothesis Philippines. We have Erwin Tulfo, Bongo, Ping Lacson, Tito Soto, Ben Tulfo, yung tatlo pong yan in any order. Number 6, si Lito Lapid. Number 7, Manny Pacquiao. 8 and 9, pwedeng si Pia Cayetano, pwedeng si Bato de la Rosa. Number 10, si Abby Binay. Number 11, Kiko Pangilinan. At sa ikalabing-dalawang pwesto, walaan nyo na lang kina Amy Marcos, Bam Aquino, Bong Revilla, Camille Villar ang papasok sa rank number 12. So ayan, dun sa mga nagtatanong kung anong pwesto yung kanilang mga manok, dito po top 30 ang inilabas ng Hypothesis Philippines. At tandaan po natin, pwede pong magbago ang kanilang mga ranking dahil ang tanong naman dito ay kung ngayon gaganapin ang eleksyon, sino sa mga senatoriables ang iboboto ninyo. So kung ang kandidato nyo ay nasa below 15, aba ay magtawag na kayo ng mga kakampi para itaas ang ranking ng mga manok na gusto nyong pumasok sa top 12. So malinaw po tayo. Ayon dito sa survey firm na to, ginanap yung survey nationwide. Luzon, Balance Luzon, Visayas, and Mindanao. So dito po sa senatorial preference ng Hypothesis Philippines, sino po ba ang mga namayagpag? Ilan ang pumasok sa kandidato ng alyansa ni President Bongbong Marcos? Si Erwin Tulfo, Ping Lacson, Tito Soto,
Lito Lapid, Manny Pacquiao, Pia Cayetano, Abby Binay, at doon sa mag-aagawan sa pwestong 12, 11, 12, 13 na sila Amy Marcos, Bam Aquino, Bong Revilla, and Camille Villar. Sino po sa apat na senatorial na to ang gusto nyong mapasama sa Magic 12? Comment lang po down below